Nahulikam ang gitgita ng van at motorsiklo sa kalsadang yan sa Dasmariñas, Cavite. Matapos madikit sa van, sumemplang po ang motorsiklo. Sumadsad naman sa kalsada ang rider at angkas nito. Kumusta kaya sila? Detalye po tayo maya-maya. Halos 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog sa barangay Talon 2 sa Las Piñas. Damay rin sa sunog ang ilang establishmento. Balita hatid ni EJ Gomez. Naglagablab ang mga bahay nang sumiklab ang sunog sa panulukan ng Balikatan at Malacca Street sa Barangay Talon 2, Las Piñas City pasado alas 7 kagabi. Kanya-kanyang hakot na mga gamit ang mga residente. Sa inisyal na investigasyon, sa isang bahay na walang tao nagsimula ang apoy at mabilis na kumalat. Itinaas ang ikalawang alarma kung saan 18 fire truck ang rumisponde. Damay ang tindahang ito na puno ng mga produktong plastik. Ayon sa bantay na si Eljan, wala silang naisalbang gamit. Wala po. Nataranta na rin po kami nun. Tinawagan po namin, nasunog na po yung lahat ng paninda. Alam po na namin na wala na kami makahabol kasi malakas na po yung apoy po. Natupok din ang negosyong litsuna ni Ruel na ngayong araw daw sana magsisimulang mag-operate. First business ko pa po ito, ma'am. Kaya medyo nakakalungkot kasi siyempre yan lang sana ang hanap buhay ko na. Nakakaiyak talaga, ma'am, kasi siyempre may pamilya na rin ako. Sa financial, medyo mahirapan ako nito makaka-recover. Di rin nakaligtas ang mga paninda sa manukan ni Jasmine. Inuna ko po ilabas yung mga bata. Tapos sa sobrang takot namin, wala kaming naisalba. Sobrang hirap po talaga kasi ito lang po yung pinangkukuhanan namin ng pang-araw-araw namin. Bigla pong laki po talaga nung kami, kasi po yung mga sa likod po residential area po. Mga light materials po totally yung kanilang mga bahay. Kaya po madali pong yung sunog, lumaki. Halos 50 pamilya ang apektado habang 7 commercial establishments ang natupok din. Pasado alas 8:30 nang naapula ang sunog. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga nagluluto gamit ang liquefied petroleum gas o LPG, dagdagan po ang budget ngayong buwan ng Hulyo. Tumaas kasi ang presyo ng LPG ngayong unang araw ng buwan. Ayon sa Petron, 55 centavos kada kilo ang dagdag singil nila sa LPG ngayong Hulyo. Katumbas yan ng mahigit 6 na pisong pagtaas sa kada 11 kilogram na tangke. Dahil daw yan sa pagtaas ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Wala pang anunsyo ang iba pang kumpanya. May price hike ding sasalubong sa mga motorista. Base po sa anunsyo ng Petrogas, may taas presyo na 95 centavos sa kada litro ng gasolina. 65 centavos naman ang dagdag para sa diesel. At ito na po ang ikatlong sunod na linggong may dagdag sa presyo ng diesel at gasolina. Hinihintay pa po natin ang abiso ng iba pang oil companies. Binaha ang ilang bahagi ng Davao City nitong weekend. Pinasok ng baha ang ilang bahay sa Bangkal Street. Agad namang nag-ikot ang mga otoridad para kumustahin ang sitwasyon ng mga residente na handa rin daw lumikas kung kinakailangan. Ang pag-uulan sa Davao Region ay epekto ng easterlies ayon sa Pag-asa. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone at mga local thunderstorm ang makaapekto sa rehiyon at ilan pang panig ng bansa. Sa Eastern Visayas, Bicol Region, Quezon at Aurora na umiiral ang easterlies, sabi ng Pag-asa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din tayo dito po sa Metro Manila. Mga kapuso, 2 o 3 bagyo ang posibleng mamuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa Pag-asa, may tsansang maglandfall sa Aurora, Quezon area ang potensyal na bagyo at saka tatawirin ang Northern Luzon. Posible ring tumama ang sentro ng potensyal na bagyo sa Bicol, Eastern Visayas area bago ito manalasa sa Southern Luzon. Maaari ring namang lumapit o dumaan ang bagyo sa Batanes area. Gayunman, may posibilidad pa ring lumihis ang potensyal na bagyo, sabi po ng Pag-asa. Samantala, niyanig ng magnitude 4.6 na lindol ang Occidental Mindoro. Naitala ng FIVHOX ang epicenter ng pagyanig 18 km southwest ng bayan ng Rizal sa nasabing probinsya dakong alas 7 ng umaga. Naramdaman ang intensity 4 sa Rizal. Sabi po ng FIVHOX, wala namang inaasahang pinsala at maging aftershocks kasunod ng lindol.
Iginiit ng grupo ng mga mangingisda sa Zambales na wala silang nakikitang barko ng Philippine Navy sa Baho de Masinloc. Ang pahayag ay kasunod ng natagalan umanong pag-rescue sa isang nagkaaberyang bangka roon dahil sa pagharang daw ng China Coast Guard. Balita hatid ni Jonathan Andal. Halos palubog na itong Filipino Fishing Boat o FFB Akio nang hilahin ng Philippine Coast Guard pabalik ng Subic, Zambales. Sumabog ang makina nito malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. May sakay itong 8 mangingisdang Pilipino. 2 sa kanila ang may second-degree burns kaya nalapnos ang balat. Agad silang nilipat sa BRP Sindangan ng PCG at binigyan ng paunang lunas ng mga Coast Guard nurse. Ayon sa may-ari ng bangka, faulty wiring ang sanhi ng pagsabog ng makina. Pag-start daw po nung makina, may sumabog. Salubungin na lang din po namin. Yung dalawa, i-diretso sa SBMA, tapos idadala nila sa hospital ng Mexico. Tapos kami po, baka i-rescue namin yung bangka at saka yung mga nakasakay sa doon na iba. Ang pagsaklolo sa kanila inabot ng 3 oras. Ang rescue mission ng PCG, sinubukang harangin ng China kahit sinabihan na nila na re-responde lang sila sa emergency. Nung papunta na yung rescue, meron ding China Coast Guard vessel at isang PLA Navy na nag-attempt na i-block yung, initially, na i-block yung MRB ng Philippine Coast Guard, yung BRP Sindangan. Sabi ni Balilio, nagbanta pa ang mga Chino na arestuhin ang lahat ng mangingisda roon kung hindi sila makikipagtulungan sa kanila. Nang mapaliwanagan ng China Coast Guard, hinayaan nila ang PCG na makalapit sa nagpapasaklolong bangka. Meron pang report na they actually offered help na maglo-launch sila ng RIB para rescuein yung mga fishermen. Pero alam naman ng mga fishermen na parating na tayo at hindi na sila nagpa-rescue dun sa China Coast Guard. Sabi ng PCG, patunay ang insidente na nakapwesto sa West Philippine Sea ang barko ng Pilipinas na handang sumaklolo sa ating mga mangingisda. Pero sabi ng isang grupo ng mga mangingisda sa Zambales, wala silang nakikitang barko ng Philippine Navy sa Baho de Masinloc kahit dati na silang humiling na magpasama sa pangingisda. Kaya raw hanggang ngayon, sa gilid-gilid ng Zambales lang sila pumapalaot. Mamaya, dinala kami sa China, hindi namin alam kung sa China o kung saan. Mamaya, bigla lang kaming itapon dyan sa laot at wala kaming kalaban-laban kasi mga bangka lang naman kaming maliliit. June 15, ipinatupad ng China ang regulasyon na arestuhin ang sinumang illegal na papasok sa kanilang katubigan at maritime borders. Sabi ng Integrated Bar of the Philippines, mandato ng gobyerno na magbigay proteksyon sa mga mangingisda sa loob ng ating EEZ. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay niya, naihatid na ng Philippine Coast Guard sa Subic, Zambales ang 2 mangingisdang nasugatan. Kanina madaling araw sila dumating sakay ng BRP Sindangan nang dumaong sa Subic Bay Metropolitan Authority Port. Binibigyan na ng atensyong medikal ang 2 sugatang mangingisda na nagtamo ng second-degree burns. Kabilang sila sa 8 sakay ng Filipino Fishing Boat, Akio, na nagkaroon ng pagsabog ang makina. Samantala sa tulong naman ng Global Positioning System o GPS, naaresto po ang 2 sangkot umano sa pagnanakaw ng motorsiklo sa Quezon City. Itinanggi ng isa sa naaresto ang krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Makikitang sinusundan ng riding in tandem ang isang motorcycle rider sa bahaging ito ng Cordillera Street sa Barangay Lourdes, Quezon City. Ilang minuto lang ang lumipas, nahuli ka mang pagdaan ng 2 motorsiklo paalis sa lugar. Inagaw na pala ng riding in tandem ang motorsiklo mula sa rider. Agad na nag-overtake itong riding in tandem, bumaba sa kanilang motor at tinutukan itong biktima. So may 2 baril itong 2 suspect. So walang magawa yung biktima kung di ibigay yung kanyang motor na color red kasama na yung dala niya na sling bag. Laman ng sling bag ang ilang gadget ng biktima na may GPS. Ito ang naging susi para matunto ng pulisya ang motorsiklo sa Parañaque. Nagbakasakali tayo na kung saan pumitik yung device ay doon natin sila mahuhuli. At yun nga, halos magkasabay na dumating itong mga suspect, lula ng 2 motorsiklo. Inaresto ang 21 anyos sa lalaki matapos makuha sa kanya motorsiklo ng biktima. Hindi nahuli ang kasama niya sa motorsiklo. Gayunman, naaresto ang 25 anyos na kanyang kalivin dahil sa kanya nakuha ang gadget ng biktima.
Ayon sa pulisya, nakuha rin sa mga sospek ang 2 baril na kargado ng mga bala. Itinanggi ng lalaking sospek na may kinalaman siya sa krimen. Hindi ko po alam na yung motorsiklo ay nakaw, sir. Bakit nasa'yo? Yun nga po, sir, pinakisuyuan niya po ako gawa ng bagong upa lang po sila. Wala daw po silang mapag-aanuan ng motor, sir. Mapagpaparkingan po. May nakuha ba sa baril sa'yo? Wala po. So hindi sa'yo yung baril? Hindi po. Tumanggi magbigay ng pahayag ang babaeng sospek. Tinutugis naman ng QCPD ang live-in partner ng babaeng sospek na si Jeric Brondial na napag-alamang dati na may warrant of arrest para sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act. Sasampahan siya ng panibagong reklamo, gayon din ang naarestong lalaking sospek. May karagdagang reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang 2 naarestong sospek. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.